Hello everyone! So welcome to another video. Ngayon ay pag-uusapan natin ang linear equalities and inequalities. So I made a video last time. It is about uh, algebraic expressions, and I mentioned in that video na yung pag-simplify ng expression ay magkaiba sa mga equations. So, dito na natin itatakil kung paano nga ba mag-solve ng mga equalities and inequalities. And without further ado, let's start the discussion. So, let's start with inequalities. Remember, there are two rules na kailangan nating sundin sa pag-solve and pag-simplify ng mga linear equalities. So yung first one is yung tinatawag nating additive rule. Yan. So ano nga ba yung paliwanag dito sa additive? So example, meron tayong equation na x plus 1 is equal to 3. Ayan. Then the problem is find the value of x. So if we apply yung additive rule ng linear equalities, basically, kailangan natin maintindihan na ito ay isang equality. Pag sinabing equality, coming from the root word equal, ayan, ibig sabihin, the left side is equal to the right. So, applying this principle sa additive rule, kung gusto nating makuha yung value ng x, kailangan nating i-eliminate itong plus 1 sa kaliwa at ilipat siya sa kanan, di ba? And ang usual na tinuturo sa schools ay transposition. Ay ang usual na term na ginagamit. Na ililipat daw yung 1 dito and then magiging minus 1. Pero yung siguro sabihin natin formal na explanation dito, if we comply with the additive rule, is that we will subtract 1 here sa left. At dahil nga sila ay equalities, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Di ba? Kasi nga equal sila, so dapat balance. Ma-maintain yung balance nila. So ngayong nag-subtract tayo sa kaliwa, makikita nyo na pwede itong i-cancel. So magiging x na lang. Equal to, ayan, negative 3 minus 1 is positive 2. So again, recall, for additive rule, for equalities, kung ano yung i-add mo sa or isa-subtract mo sa isang side, ganun din yung gagawin sa kabila. Another example is let's say x plus 2 is equal to 10. Ayan. So we know na magsasubtract tayo ng 2 dito. Same thing sa kabila. Magiging x is equal to positive 8. Pero dahil nga medyo tedious ito, mahaba, ang usual na tinuturo sa atin is yung tinatawag na transposition technique. In-explain ko lang ito, at least, di ba? Alam nyo yung background behind that technique, yung transposition na tinatawag. Kasi usually, hindi naman kasi magically lilipat yung 2 dito, tatalon, di ba? Although ganun yung tinuturo, hindi siya yung proper explanation sa equalities. Pero dahil nga gusto natin mapadali yung pagsasolve, explain ko na rin yung transposition, okay? So x plus 1 is equal to 2. So transposition basically is a shortcut dito sa ginawa nating process. So imbis na mag minus 1 tayo both sides,
ang gagawin nyo na lang ay ilipat nga. Ito yung positive 1. So, lilipat natin siya dito. And kapag ililipat, obviously, dapat yung sign niya ay mag-flip. Kung ito ay positive or plus, magiging negative na yan sa kabila. So, x is equal to 2 minus 1. X is equal to 1. Gets ba? Okay, so sana na-gets nyo yun kasi magpo-proceed na tayo sa next rule for linear equalities. At yun ay ang multiplicative naman. So the first one is additive. This one will be multiplicative rule. So kung kanina sa additive rule, kung ano ang i-add mo sa left side, ganun din yung i-add mo sa right side. Pero here, by the term multiplicative, meron siyang root word na multiply or multiple, di ba? Nakukuha yung idea na magmumultiply tayo. So, ibig sabihin, kung ano yung ita-times natin sa left side, ganun din sa right side. Dahil nga sila ay equal. Di ba? So, ayun. So, let's simplify this one. 2x minus 1 is equal to 3. So, find the value of x. Well, here, ma-apply muna natin yung additive rule kanina. So, isa-shortcut ko na to guys sa transposition, di ba? Na tinuro ko. So, lipat to. Magiging 2x is equal to 3. Negative 1, magiging plus 1. Ayan. So, simplifying, we have 2x is equal to 4. Ngayon, apply natin yung multiplicative rule. Ang sabi, kung ano yung imumultiply mo sa left side, ganun din sa right side. So here, we wanna solve for the value of x. And meron siyang coefficient na 2. So, kailangan natin siyang ma-eliminate. So, to do that, we will multiply 1/2 sa left side, pati na rin sa right side. Dahil nga, equality. Okay? Equal sila. Again, to maintain yung balance, dahil nga equal, whatever yung gagawin mo sa left side, ganun din yung gagawin mo sa right side. Always remember that when you're dealing with equalities. Okay? So, ayan. 1/2 times 2x ay x. 1/2 times 4 ay 2. Ayan. So, let's solve other examples before tayo mag-proceed mamaya sa inequalities naman. So, more example muna tayo with linear equalities para makasabay kayo somehow no, sa solving. And then, proceed tayo sa inequalities after. So, next example, meron tayong 3x plus 7 is equal to 25. So, kung makikita nyo, merong coefficient sa tabi ng variable. Yung tanong dito guys palagi, find x. O find the value of the variable. Ayan, find x. So, here, again, transpose sa kabila. So, 3x is equal to 25 minus 7. And then, multiply both sides by 1/3. Ayan. Magiging x is equal to, 18 over 3 or positive 6. Nasundan ba? Okay, let's proceed to the next example. Medyo madali pa naman guys, di ba? Ayan, ganun pa rin. So actually, sa linear equalities guys, pwede nyo rin siyang i-mental math actually. Especially kapag namamaster nyo na. Tignan nyo, negative 4. Sa transpose ko, magpa-plus ako ng 4. 25 na to.
divided by 5. Ano sagot ng y? 5, di ba? So, without solving, mentally lang, ay masasolve din natin siya. Pero of course, yung pagsasolve ng mental guys is magiging product na lang yan kung namamaster nyo na yung topic. So, I suggest na take it slow muna. Practicein nyo muna hanggang sa ma-master nyo na yung topic. And then, mapapansin nyo na kaya na siyang i-mental math. Shortcut na lang. So, imbis na mag-drawing ka pa ng ganito, which is yung usual na ginagawa natin, di ba? Pwede namang ano na lang. Ako, personally, ganito yung practice na ginagawa ko. Divide 5, both sides. And kakancel mo yan. Y is equal to positive 5. Okay, so pwede rin yan guys. Okay, so I believe last example ito. For equalities, and then proceed tayo. Ayan. So, may parentheses. So, kung nalilito ako sa parentheses, make sure to watch my PEMDAS video, no? I-explain ko dun lahat. Dito naman, so anong gagawin natin guys? No? We have two options here. So, we can distribute yung 4. Diba? Distribute natin siya. Magiging 8x minus 12. Or, para di na tayo magpakahirap pa na mag-distribute, pwede namang divide na lang by 4 both sides. Okay? Divide 4 is the same lang yan guys sa multiply 1/4. The same lang yan. So, yan, makakancel yung 4, magiging 2x minus 3 is equal to 5. Then transpose, magiging 2x is equal to 5 plus 3. Ayan. And then, 2x is equal to 8. Eventually, divide 2, both sides. Again, both sides dahil, equation, okay? Equality. So, huwag kayong magdi-divide dito na hindi nyo ginagawa sa kabila. Kasi hindi na magiging equality yun, guys. Ayun ang pinaka-basic na principle na susundin nyo kapag nagsosolve kayo ng equations, ng equalities. Whatever modification or manipulation na gagawin nyo sa isang side ng equation. Ito, side 1, side 2, yan. Whatever manipulation or modification yung gagawin nyo, make sure to do it on both sides. Okay? Kung magta-times 3 ka man dito, magpa-minus 5 ka man, mag-i-square ka man dyan, always do it the same sa kabila. So, siguro in the future, I will make a video about algebraic manipulation. Yung algebraic manipulation kasi, it is a technique para ma-simplify yung mga iba't ibang equations. Kasi kailangan natin siyang alam mo yun, parang diskartehan para ma-simplify. So, there are manipulation techniques na kailangan mo i-square both sides para makuha mo yung value ng x. May times din na kailangan mo i-square root, ganun. So, siguro in the future we'll make video about that. But for the meantime, focus muna tayo dito sa simple lang, sa linear equalities lang muna. Ayan, so last example tayo with linear equality. Then, as you can see sa next example, meron na inequality symbol. Okay, so dito muna tayo, number 4. Ayan. So, the same thing sa kabila kanina. Pero, imbes na i-divide, try naman natin yung isa pang approach para at least makita nyo kung saan kayo mas madadalian. So, distribute natin na lang. Kasi either way, pwede naman eh. So, 3 times 4y is 12y. 3 times 1 is 3 is equal to 30. Transpose. Yan ay, ilan yan?
27. And then, ayan. Divide, dito na lang. Divide 12, both sides. Cancel. Wag kayong ma-overwhelm guys, no? Hindi porket hindi siya whole number. Hindi porket hindi siya whole number, papanghinaan na kayo ng loob. Di ba? Tandaan sa mathematics, hindi lang basta whole number yung sagot. May times na ganito, mga fractions, di ba? So, okay lang yan. So, here, mapapansin nyo, 27 and 12, parehas sila divisible ng, 3. So, kung parehas sila divisible by 3, ayan, 3, 3. Pwede mo siya i-simplify. So, 27 divided by 3 ay 9. 12 divided by 3 ay 4. So, simplest form, final answer is 9/4. So, ayun guys. And then ngayon, proceed naman tayo sa inequalities na. No? Ayan. Sige. Dito ko kayo dadalhin sa title page ulit. So, this time, ano naman tayo? Inequalities. So, just like the equalities, meron ding additive saka multiplicative rule ang inequalities. Ayan, inequalities naman tayo. Inequalities, with the word unequal, ibig sabihin, hindi siya equal, di ba? So, yung side A ay hindi equal sa side B. Hindi sila equal. Ayan, hindi sila equal. So, apply natin yung ganyang principle, guys. Remember, inequality, hindi sila equal. So, let's start with, again, just like the inequalities kanina, additive. Meron pa rin siyang additive rule. Okay? Ayan, additive rule. So, sa additive rule, let's say, meron tayong 2x, mamaya na tayo mag-coefficient sa var. Let's say, meron tayong x plus 2, yan, is less than 1. Okay? So, ang pinapakita ng inequality natin, ng equation natin ay mas malaki itong right side kumpara sa left side. So, ang tanong ngayon, ano yung value ng x para maging totoo itong inequality? So, find x. That will be the problem. Ano yung value ng x? So, the same thing kanina sa equalities. I-remove natin yung 2 dito, so magma-minus 2. Although siya ay inequalities, kung ano yung gagawin mo dito sa left, ganun din sa right. Okay? Ayan. Okay, malilito ha. Kasi we're eliminating here yung 2, then finding the value of x. So, cancel x is less than ilan yan? Negative 1. Okay. So, quick number line lang tayo guys na. So, drawing tayo ng number line, let's say. And then, meron tayo ditong 0, negative 1, negative 2, hanggang negative infinity. Ayan. When we see an inequality symbol, ayan, less than, at wala kayong nakikitang equal to sa baba. Okay? Tandaan, walang equal to. To plot that, guys, dito sa number line, i-represent natin yan ng open circle, then arrow, papuntang left. Okay? Kasi negative 1, pababa ka ng number line dito, is all the numbers less than negative 1.
So, yun na yung value ng x. So, bakit nga ba hindi included si negative 1? I-check natin guys now, bakit hindi siya included. Kasi, kung makikita nyo na yung original inequality equation natin, meron tayong x plus 2. Papalan natin. Ayan. Meron tayong x plus 2 is less than 1 daw. Eh, di ba na-solve natin negative 1? Iti-take na ba natin yung negative 1 at isa-substitute dito sa x at magiging true itong inequality natin? So, let's check, no? So, negative 1 plus 2 is less than 1 daw. So, negative 1 plus 2, ano yung sagot? Positive 1, di ba? Is less than 1. Is this a correct statement? 1 is less than 1? Di ba mali? So, kaya ko in-explain sa inyo na kapag nakakita kayo ng inequality symbol nang walang equal to sa baba, let's say, less than lang siya, at hindi siya ganito. Ayan. Yung pagpa-plot nyo dito sa number line, again, remember, open circle, meaning, all the numbers negative 1 below ay acceptable, except negative 1. Para maging true itong statement natin na yung x plus 2 daw ay less than 1. So, ibig sabihin, negative 2, negative 3, onwards hanggang negative infinity ay true. Yan. Hindi lang kasama si negative 1. Pero, kung sakali na yung ating inequality ay x plus 2 is less than or equal to 1, ayan na. Yung masasolve nating value dyan ay x is less than or equal to negative 1. Dahil may word na equal to, ibig sabihin, pwede natin gamitin si negative 1 para maging totoo itong inequality equation natin. Na yung left side daw is less than the right side. Gets ba? Okay, so that's with the additive rule. Ngayon, proceed naman tayo sa next rule, no? Kagaya nga sabi ko kanina, the same lang siya dun sa equality, which is meron din siya, tama, multiplicative rule. So, letter B, yan, multiplicative rule. Okay, so ano yung natatandaan nyo sa multiplicative rule ng equalities? Tandaan na equalities. So, ibig sabihin, kung ano yung ita-times mo sa left side, ay ganun din yung i-multiply mo sa right side. Pagdating dito naman sa inequalities guys, the same lang din. So kung ano yung i-multiply mo sa left side, ganun din sa right side. Pero, ayan, meron akong pero ha. Meron dalawang cases to guys. So, sige, let's start with the first case. Ayan na. Wait lang. Ganito na lang. Yan. Case number 1. So, sa multiplicative rule guys, case number 1, simplify muna natin, then explain ko. Magiging less than 4. Ayan. So, pansinin nyo to guys. Pansinin nyo to. Sa case number 1 guys, ng multiplicative rule, kapag ang i-multiply mo both sides ay positive, remember ulitin ko, sa case number 1 ng multiplicative rule of inequalities, kapag ikaw ay nagmumultiply ng positive, in this case 1/2, di ba? Both sides, remember positive, both sides, yung inequality symbol mo will remain the same.
So, 1 half times 2x is x. Ang sabi ko will remain the same. So, less than 2. Ayun yung sagot. Okay? So, bakit big deal ito guys? To explain that, proceed tayo sa case number 2. Bakit big deal ito in terms of inequalities? Yung multiplicative rule. Kasi under case number 2 guys, let's say meron tayong negative 5x plus 4 is equal to, let's say, 29. Ayan. Mapapansin nyo, yung term na merong variable x ay meron siyang coefficient na negative. Sige, simplify muna natin. Negative 5x is equal to transpose 25, di ba? Ayan. So again, kanina sabi ko kapag under case number 1, kapag positive, ay sorry. May mali pala. Inequality pala tayo. Okay, let's say ano to? Let's say less than or equal to. Ayan. Let's say less than or equal to. Kanina sa case number 1, kapag positive again, mare-remain the same to. Remain the same. Pero, eto na. Pagdating na dito sa negative naman, i-flip nyo yung symbol. Ibig sabihin, from less than or equal to, magiging greater than siya or equal to. Kapag mag-multiply ka both sides ng negative number, in this case, negative 1 over 5. Okay, simplify. We have positive x greater than or equal to negative 5. Ayan sagot. So, kung sakaling nalilito kayo, erase muna natin para may space na. Kung nalilito kayo kung sakali, under case number 2, explain ko siya guys very briefly. Sabihin natin 1 is less than 2. Tama ba? Agree ba kayo na yung 1 ay less than 2? Tama naman, di ba? Ngayon, under case number 2 guys, once na we multiply daw a negative number both sides, dapat mag-flip to. Ibig sabihin, dapat magiging greater than atong left side. So, i-check natin guys, no? So, kung mag-multiply ako, let's say, ng negative 1 both sides, ang magiging sagot, negative 1 tapos negative 2. Ano ba yung case number 2? Babaliktad daw to. Kung ito ay less than, magiging greater than. So, i-check natin guys. Check natin to. Tama ba na ang negative 1 ay greater than negative 2? Mas malaki ba ang negative 1 sa negative 2? Tama, di ba? So, in case na medyo nalilito kayo sa negative numbers, again, number line guys. Na number line, this is 0, 1, negative 1, tapos ito ay negative infinity, then ito ay positive infinity. Ayan. Ayusin ko infinity ko dito. Negative infinity. Ayan. So, tandaan nyo guys na from 0, reference point, to the right, the farther you go, palayo kayo ng palayo sa kanan, palaki ng palaki yung number. Okay? So, ibig sabihin, from 0 to the right, yung pinakamaliit mo is yung pinakamalapit sa 0. In this case, yung 1. Pero there are numbers, no, na mas maliit pa sa 1, guys. No? Yung 0.0009. Halimbawa ganun. So, pero syempre, ano na yun? Gets nyo naman kahit 1 yung sabihin, di ba? So, sa left side naman, the same thing guys, no? Kapag pakaliwa yung tingin nyo, from 0, again, the farther you are sa 0, kapag kayo ay nasa left side, the
the lesser yung value ng number. Or the more na mas mababa yung halaga niya. Okay? So, ibig sabihin, in this case, yung negative 1 guys, yung pinakamalaki. Compare mo yung negative 1 sa negative 99, which is bigger or greater. In this case, negative 1. Although 99 to, siya ay negative number. So, mas maliit yung negative 99 sa negative 1. So, quick number line lang guys. No? Ayan, kung sakaling hindi nyo pa gets yun. So, that's why, nako-conclude natin na itong negative 1 is greater than negative 2. Okay? Kasi mas malapit si negative 1 kay 0. So, ayun na. To summarize this one, pag negative numbers, pinakamalapit kay 0, mas malaki. Pag positive numbers, pinakamalayo kay 0, let's say 999, ay mas malaki kumpara sa mas malapit kay 0. Okay? So, ayun lang. I'm sure gets nyo na yun. Kaya, proceed tayo sa inequality examples. Ayan. So, tandaan nyo lang guys yung yung dalawang cases ng multiplicative and you're good to go. Kasi yung additive rule, the same lang naman sa equality eh. So, hindi na kayo malilito masyado lang. So, here again, transpose. Turuan ko na rin kayo mag-mental guys para medyo ma-practice na rin kayo mag-mental solve, no? Lipat nyo agad yan guys, oh. 5 plus 11, 16. Yan, tas divide. Pero kung nire-require ng teacher nyo na complete solution, di pakita nyo, di ba? Then ito, divide 2. X is less than 8. Next. Ayan, lipat. 6y is greater than or equal to 12. Tapos, divide both sides ng 6 greater than or equal to 2. Okay? So, check natin muna to guys. Check natin kung tama. Equal to 2 daw. So, kung gagawin natin 2 yung y, 12 is greater than or equal to 12. Which is correct kasi merong equal to, di ba? Pero kapag y is greater than 2, gamit tayong mas malaki kay 2 which is 3. So, 6 times 3 ay 18 is greater than 12 which is correct. So, quick recap lang din sa topic kanina. So, ito last 2 examples na tayo. Then, tapos na itong tutorial guys na. So, very basic lang din kasi talaga. Ayan. So, again, meron tayong dalawang approach. We can distribute. Kung ano yung mas trip nyo, okay lang. You can distribute sa loob. Pero kung medyo matrabaho sa inyo yun guys, i-divide nyo na lang. Negative 5 both sides. Either way naman okay lang. So, ito. Negative 5. Negative 5. Oh, ayan. Nag-times kayo ng negative number. Or in this case, nag-divide. Divided by negative 5 is the same as times 1 over negative 5. Huwag kayong malilito. Kapag sinabi kong times yan, pares lang yan. Ayan o. Okay? So, ayan. So, since we're dealing with negative number, mag-flip yung symbol. So, ito cancel. So, 3x plus 4. Ayan, mag-flip. Imbes na less than or equal to, maging greater than or equal to negative 4. Transpose 3x greater than or equal to negative 8. Simplify. Ito, another multiplicative siya. Pero in this case number 1, di ba? Kasi positive number naman kasi yung tina-times na dinidivide natin. So, no need to flip the symbol. So, mareremain siya as greater than or equal to. So, here x tapos negative 8 over 3. So, ayan. Ibig sabihin, if you use values from negative 8 over 3
and numbers greater than that, then masasatisfy mo ito na tama to, okay? Then, last example tayo. Ayan. So, here again, try natin i-distribute na lang para at least ma-visualize nyo kung alin yung ma-strip nyong gawin. 10y minus 6 greater than 16. Transpose 10y is greater than 22 divided by 10 divided by 10 hindi sumulat. Ayan. Y is equal to 22 over 10. Pwede nyo siya isulat as 2.2. Pwede naman. Pero kung fraction form yung nare-require, then alamin nyo kung saan sila divisible parehas. So, the numerator is divisible by 2. Ibig sabihin, it can be divided by 2. Then yung answer ay whole number. Yun ang ibig sabihin ng divisibility. Ayan. So, 22 divided by 2 ay 11, while 10 divided by 2 ay 5. So, that will be the answer. So, ayun lang guys, no? Siguro, quick summary na lang. Ayan. Equality, tapos inequality. Quick summary lang guys na para tapos maalala niyo. Again, meron silang rules na sinusunod. Ito ay additive. Ayan, hindi ko na susulat. Additive. Ito naman si multiplicative, no? Multiplicative rule. Sa inequalities, ganun din, additive. As well as the multiplicative. However, sa inequalities, medyo iba yung multiplicative rule dahil meron kang dalawang case. Case number 1 is mag-multiply ka ng positive numbers. Dito naman ay you're dealing with negative. Okay? So, sa multiplicative case number 1, kapag positive, kapag meron kang less than, pag kinonvert mo, less than pa rin. Greater than pa rin. Greater than, kapag nag-times ka or nag-divide ka ng positive, greater than pa rin. Kapag case number 2, yung greater than mo, magiging baliktad, okay? So, ayun lang guys. For linear equality and inequalities. And I hope you learned something new. And kung sakaling nalilito kayo before, I hope na nalinawan kayo kahit papaano. And that's it. Thank you so much guys for watching the video. I think medyo mahaba-haba rin ng video na to, pero actually madali lang talaga siya yung topic. At gusto ko lang din i-explain ng maayos sa inyo para maintindihan nyo. And ayun, thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and comment guys yung mga topics na gusto nyo matutunan next time. And thank you for watching and see you sa ating next video.